Isang magandang araw po sa lahat ng tagapakinig natin dito sa Tagalog Health Talks. Ako po si Nurse Dayan at ngayong araw na ito pag-usapan po natin ano-ano nga ba yung mga posibleng epekto sa katawan ng tao ng sobrang stress. Bago po natin i-discuss, mahalaga po na malaman natin na ang pagdanas ng stress, ito po ay normal na bahagi ng ating buhay. Kahit kayo ay bata, binata, dalaga, or young adults, kayo ay matanda na, lahat po tayo nakakaranas ng stress. Ngunit ang mahalaga po ay meron tayong matibay na coping skills at meron tayong laging available na social support system para matulungan tayo na makapag-cope at malampasan ang mga stressors na ito. Sino-sino po ba yung mga social support natin? Kasama na po dito halimbawa ang ating mga magulang, mga kapatid, mga anak at mga kaibigan. Ngayon, ang kalimitan pong mga sanhi ng stress sa ating buhay ay una related sa ating trabaho. Either kung kayo po ay nawala ng trabaho or kung kayo man ay nagsimula ng bagong trabaho. Kaya't kung si Mr. po ay let's say na-promote siya sa isang panibagong role o kaya nawalan siya ng trabaho or kai-start niya pa lang sa trabaho at napansin nyo na medyo mainitin ang kanyang ulo, dagdagan nyo po ang inyong pasensya kasi nagkaroon ng transition sa kanyang buhay at posibleng siya ay nakakaranas ng heightened level of stress. Ang isa pa rin pong karaniwang sanhi ng stress sa ating buhay ay of course ang pagkakaroon ng sakit or karamdaman, lalo na kung ito ay chronic illness or malubhang sakit. Ang pagkakaroon din po ng major life changes tulad ng pagpapakasal, pagkakaroon ng bagong baby, pag-undergo ng divorce or annulment kung kayo po ay nandyan sa atin sa Pilipinas, paglipat sa isang bagong bahay or bagong tirahan or bagong lugar, o kaya ang pagkawala ng isang mahal sa buhay at ang pagkakaroon po ng mga traumatic events katulad ng pagkakaroon let's say ng mga aksidente, kung kayo ay nakaranas na kayo ay saktan ng ibang tao, or kung kayo man po ay nakaranas ng natural disaster, halimbawa ng lindol or bagyo. Common din po na source ng stressor natin dito sa buhay ay ang mga money issues. Let's say kung kayo ay mag-asawa, kung kayo ang lalaki, nagtatrabaho kayo at hindi marunong maghawak ng pera si misis, common source po yan talaga ng stressor sa mag-asawa at sa buong pamilya. Very common din po na source of stress ang pagkakaroon ng family issues or conflict. Let's say sa iyong biyanan, sa iyong asawa or sa iyong anak. Ngayon tandaan po natin na itong mga stress ay hindi po ito illness or hindi ito karamdaman kasi ito nga po ay normal. However, kapag po sobra na yung ating nararanasang stress sa katawan at hindi tayo properly nakakapag-cope or manage dito sa mga problema natin, it could make your existing health problems like kung kayo ay may diabetes, kung kayo ay may sakit sa puso or cardiovascular disease, it could make it worse. O kaya naman po, kung wala pa kayong mga sakit na nabanggit, maaari po itong magresulta into new health problems. Let's say for example, dumaan kayo sa matinding pagsubok at wala kayong social support, maaari pong magresulta ito sa anxiety or depression. Tulad po ng nabanggit natin, pwede itong magresulta sa mental health problems tulad ng depression, worry, anger o kaya yung pagkakaroon ng low self-esteem. So, mababa ang inyong kumpiyansa sa inyong sarili. Ang pagkakaroon din po ng physical health problems ay pwedeng maging epekto ng sobrang stress sa katawan, lalo na kung ito ay chronic stress. At ano yung mga physical health problems? Maaari pong palalain ito or maaaring magkaroon kayo ng bagong high blood pressure or hypertension. Ang chronic stress din po, ito ay posibleng magresulta sa atake sa puso or yung heart attacks, stroke, pananakit ng ulo, mamaya i-discuss po natin in detail, at pagkakaroon po ng problema sa inyong blood sugar level. Kasi kung kayo po ay nakakaranas ng chronic stress, pangmatagalang stress, posible po na kayo ay maging at
risk sa pagkakaroon ng diabetes. Ang chronic stress din po, ang epekto nito, maaari din kayong makaranas ng chronic pain. Mamaya po, i-discuss natin kung bakit. Maapektuhan din po ang inyong pagtulog at maaari din pong maapektuhan ang inyong immune system. Papahinain ng chronic stress ang inyong immune system at posible pong mas madali kayong magkasakit. Ito pa po yung iba pang epekto ng pagkakaroon ng chronic high cortisol level. Ito po kasing cortisol, ito ay usually tumataas kapag tayo ay nag-undergo ng stress. Ito po ay isang hormone sa ating katawan na naturally tumataas. At kapag palagi ang mataas ang inyong cortisol level dahil sa stress, ito po ang mga posibleng maaaring mangyari sa inyo. Maaari pong maapektuhan ang inyong physical health, ang inyong mental health, at may iba pang consequences. In terms of physical health, maaari pong mas tumaba kayo dito around sa abdominal area. Katulad ng nabanggit, it could result to high blood pressure or hypertension. Papahinain din ito or isusuppress ang inyong immune system, so maaaring mas madali kayong magkasakit at maaapektuhan din po ang inyong sleep pattern. In terms of your mental health, maaari itong magresulta into anxiety and depression. Ang chronic stress, ang epekto ng stress ay pwede rin pong makaapekto sa inyong memorya at sa inyong cognitive function. Maaari kayong maging makakalimutin or mahihirapan kayong magdesisyon kaagad-agad or makagawa ng mga maayos na desisyon sa buhay. Epekto din po yan ng sobrang stress. Ang iba pa pong posibleng epekto ng pagkakaroon ng chronic high cortisol level dulot nga po nitong stress ay ang pagkakaroon ng muscle breakdown, kaya mararamdaman nyo masasakit yung inyong mga kalamnan. Maaari din pong rumupok ang inyong mga buto at tulad ng ating mga nabanggit, magkakaroon po kayo ng blood sugar imbalance. Posibleng mag-spike pataas ang inyong blood sugar level. So kung kayo po ay na-diagnose na ng diabetes, maaari pong paalalain ng chronic stress ang inyong diabetes. Ngayon, tumungo po tayo sa detailed na explanation tungkol sa epekto ng sobrang stress. Ang kauna-unahan po dito ay pwedeng makaranas ang pasyente ng headache. Iba't iba po ang klase ng headache, pero ang related po sa stress, sa sobrang stress, ay yung tinatawag na tension type headache. Usually, ito po ay mild to moderate pain, so hindi ganoon katindi. At ano nga ba ang characteristic nitong tinatawag na tension type headache? Usually, nararamdaman po ito ng pasyente na parang may pressure sa kanyang mukha, sa kanyang ulo or leeg. Maaari rin po itong maramdaman na parang may mahigpit na sinturon na nakapulupot sa inyong ulo. At karamihan sa mga tao ay nakararanas ng sakit nito sa magkabilang panig ng kanyang ulo. So yan po yung usually type ng headache associated with too much stress, itong tension type headache na parang may matinding pressure sa inyong ulo. Ang ikalawa pong posibleng epekto ng sobrang stress ay ang pagkakaroon ng back, jaw, dito sa ating may panga, and other chronic pain. Ngayon, bakit nga ba napapataas or napapatindi ng sobrang stress ang ating pain or chronic pain, let's say back pain or pain dito sa inyong may jaw o sa may panga? Ito po ay primarily dahil sa pag-release ng inyong katawan ng tinatawag na cortisol, isang hormone. Ito po kasing cortisol, kapag tayo na stress at na-release siya, ay mag-i-increase din po ang tinatawag na muscle tension. So, magkakaroon po ng tightening ng muscle ninyo at ito po ay magko-contribute sa sakit na nararamdaman nyo sa inyong may likuran or dito sa inyong may panga or sa buong katawan ninyo. Tandaan din po natin na kapag stress kayo, usually it can lead to poor posture. Makikita nyo po yung mga tao na may pinagdadaan ng matinding challenges sa buhay, yung posture nila ay hindi ganoon kaganda. Usually meron silang slouching posture. At ito po, ang hindi maayos na postura ay makakapag-contribute sa tensed muscle and it could worsen the pain.
Usually din po yung mga taong nakakaranas ng stress, meron iba sa kanila na nakakaranas ng teeth grinding or nagngangalit ng ngipin. At ito po ay magdadagdag ng strain dito sa muscles around the jaw area, dito sa may around sa panga. Ang ikatlong epekto ng sobrang stress sa katawan ay yung tensed muscles. Nabanggit na po natin yan kung bakit nagkakaroon ng tensed muscles, naninigas yung inyong mga kalamnan. Ayan po ay dahil dito sa pag-release ng inyong katawan ng cortisol level. Ngayon, again, ito pong elevated cortisol level, it can lead to chronic muscle tension. At mararamdaman nyo po yan na may pananakit kayo sa inyong may bandang leeg, sa may bandang balikat ninyo at sa inyong may bandang likuran o sa inyong back. Ang ikaapat na epekto po ng sobrang stress ay ang pagkakaroon ng mabilis na tibok ng puso o kaya naman po bibilis yung inyong paghinga. Ngayon, bakit po ba nangyayari ito? Kapag ang isang tao ay nag-undergo ng stress sa kanyang katawan, tumataas po yung kanyang adrenaline and cortisol level. At ang epekto po nito sa ating nervous system, bibilis ang tibok ng puso at gayon din po bibilis ang inyong paghinga. Kaya kung kayo po ay may hypertension at lagi pa rin kayong stress or lagi pa rin kayong nagagalit, mas bibilis po ang inyong tibok ng puso at ng inyong paghinga na magpapalala ng inyong hypertension. Kaya napakahalaga po na meron tayong healthy coping strategies para mapakalma natin ang ating sarili. Ang ikalimang epekto ng sobrang stress ay ang pagkakaroon ng high blood pressure, kasi ito pong chronic stress, pwede nitong ma-damage or mapinsala yung ating mga daluyan ng dugo o yung ating mga blood vessels. Pag napinsala pong ating blood vessels, mahihirapan na siyang mag-relax. At pag nahirapang mag-relax ang ating mga ugat, ito po ay magpapalala sa ating hypertension or sa high blood pressure. Ang ika-anim po na posibleng epekto ng sobrang stress ay ang pagkakaroon po ng intestinal cramping na magre-resulta ito sa diarrhea. Kaya kung kayo po ay nag-undergo ng significant stress lately at kayo ay nagdudumi nang wala namang dahilan, posible pong stress yun. At meron ding ilang tao na nakakaranas ng pagduduwal or pagsusuka kapag sila ay sobrang stress. Ang ikapito po na epekto ng sobrang stress ay very common ito, ang pagkakaroon ng insomnia. Meron po tayong mga videos dito sa Tagalog Health Talks at ang dalawa po dito ay yung 8 karaniwang gamot sa insomnia at siyam na ginagawa natin na pwedeng magpalala ng insomnia. Ngayon, ang stress po is either magre-resulta ito sa insomnia o kaya naman po ay ang isang tao ay sobra siyang magiging antukin or magiging tulog siya ng tulog. So yung extreme of scenarios, it's either magiging kulang siya sa tulog, hindi siya makatulog, o kaya naman yung tulog ng tulog siya. So extreme. Ang ikawalong epekto po, posibleng epekto ng sobrang stress ay ang problema sa mag-asawa in terms of this word po, hindi ko nababanggitin. Ngayon, bakit po ba nagkakaroon usually ng problema dito sa bagay na ito? Kapag under stress or under significant stress ang inyong partner. Again, pag nag-release ang katawan ng cortisol and adrenaline, it could suppress yung hormones related po para maengganyo ang inyong partner na gawin ito, at it could lead to reduced libido. So wala po siyang gana na tumabi sa inyo. At ang stress din po ay pwede rin itong magdulot na hindi ganun titigas si Manoy. At ito po ang tawag dyan, hindi ko na rin po i-mention. Ngayon, ang sobrang stress din po, it could lead to fatigue and it could cause exhaustion at kakaunti ang enerhiya niya para sumiping sa inyo at para magampanan yung responsibilidad niya sa inyo bilang kanyang asawa.
Together with too much stress, minsan maaaring makaranas ng anxiety and preoccupation yung inyong asawa. Maaaring marami siyang isipin, kaya nagkakaroon po siya ng diminished sexual interest. Ang stress din po, it could reduce emotional intimacy. Kaya kung ang inyong asawa po ay nararamdaman ninyo na walang ganang sumiping sa inyo or walang ganang tumabi sa inyo, subukan nyo din po siyang kausapin kung siya ay may pinagdadaan ng problema at dagdagan nyo po ang inyong pangunawa para sa kanya. Ang ikasyam na epekto ng sobrang stress ay ang feeling of restlessness or nervousness. Pakiramdam nyo parang laging may masamang mangyayari, pakiramdam nyo hindi kayo mapakali kung anong gagawin ninyo at masyado kayong nagiging nerbyoso. Ngayon, meron po tayo ditong inilagay na quick relaxation technique. Ang i-discuss po natin ay itong tinatawag na deep breathing. At may tinatawag po na 4-7-8 technique. Ano po bang gagawin dito sa 4-7-8 technique kapag kayo ay nakakaranas ng nervyos? Una po ay mag-inhale kayo for 4 seconds. Inhale for 4 seconds. And then hold your breath for 7 seconds. So bibilang po kayo ng 7 segundo. And then pagkaraan po ng 7 segundo, saka kayo mag-e-exhale dahan-dahan for 8 seconds. Ito po ay gagawin nyo ng ilang ulit hanggang sa matulungan po kayo nito na kumalma. Ang ikasampung epekto po ng sobrang stress, again, ito po ay magiging extreme. It's either sobrang dadami yung iyong mga kinakain or mawawalan ka naman ng ganang pagkain. Ang overeating po, again, ang culprit dito ay ang cortisol. At usually po, pag nag-release ng cortisol ang inyong katawan, ang tendency po nito, magkakaroon kayo ng cravings para sa mga matatamis at matatabang pagkain. Temporarily, pwede po nitong ma-soothe yung inyong stress, pero afterwards, makakaranas po ang pasyente ng guilt feelings. Kaya mapapansin nyo po kung ang isang pasyente ay nag-undergo ng stress eating, biglang tataas ang kanyang timbang. Ang isa pa po naman sa posibleng epekto ng sobrang stress ay itong undereating. Ito naman po yung extreme sa opposite side na magre-resulta sa suppressed appetite, so walang ganang pagkain ang isang pasyente. Ang ika-11 sa posibleng epekto ng sobrang stress ay ang paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Primarily, may mga tao po na gustong takasan ang kanilang problema. Gusto nilang kalimutan yung kanilang stressor sa buhay, yung kanilang anxiety, or yung kanilang depression. Kaya't nagre-resulta ito sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Usually, ito pong mga taong nagre-resulta sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot, sila yung may mga mahinang coping strategies panlaban sa mga problema sa buhay, o kaya sila naman po yung mga tao na walang matibay na social support. Kaya mahalaga po na maayos ang relasyon ng bawat isa sa loob ng pamilya, na ang isang tao merong mga malalapit na kaibigan na magiging mabuting ehemplo sa kanya, sapagkat ang pagkakaroon po ng matibay at healthy na social support ay matinding panlaban sa sobrang stress sa buhay. Ang ika-12 posibleng epekto po ng sobrang stress ay ang pagtatrabaho ng sobra-sobra, o kaya naman ay yung hindi actually pagtatrabaho. Bakit po? In terms of overworking, ito po yung nag-uugat sa desire ng isang tao na matakasan yung mga stressful niya na isipin at mga emosyon. So sa halip na yung kanyang isip ay i-direct niya sa mga problema niya, mas pinipili niya na mag-overwork. Ang masamang epekto po ng overworking ay burnout, exhaustion, at posible po itong magresulta sa mga physical health issues, lalo na kung mapapabayaan mo yung iyong kalusugan. Meron naman pong ibang tao na dahil sa stress ay nagkakaroon sila ng underworking na mga behaviors, o kaya hindi po sila nagtatrabaho, or sasabihin nila na bukas ko na lang gagawin yan, so wala silang motivation magtrabaho.
Kasi po posibleng nakakaranas sila ng overwhelmed emotions o kaya nagiging unmotivated sila. At ito pong mga ito ay links sa pagkakaroon ng anxiety at lack of focus. So, yung mga taong may sobrang stress, maaaring nahihirapan po silang mag-focus gawin yung mga responsibilidad nila sa trabaho. Ang ika-13 posibleng masamang epekto ng sobrang stress ay ang pagsusugal. Bakit po? Primarily, ang mga tao na nagsusugal dahil sila ay nakakaranas ng sobrang stress, gusto nilang takasan yung mga problema nila sa buhay, yung kanilang mga emotional pain. Ang problema po, kapag ang isang tao ay nagsusugal, it could also lead to impulsive decision making, yung pabasta-basta na lang, mabilis magdesisyon, and usually yung mga ginagawa nilang desisyon ay very risky. At unfortunately din po, ang mga tao na nagsusugal dahil sila ay nakakaranas ng sobrang stress, eventually, ito po ay dadagdag sa kanilang financial stress. Sinasabi po ng mga pag-aaral na yun daw pong pagsusugal ay it could trigger na mag-release ang inyong katawan ng tinatawag na dopamine. Isa pa rin po itong uri ng hormone. At ito pong dopamine, initially, it could mask feelings of stress or anxiety. So, temporarily, makakatulong po itong dopamine para mawala yung stress and anxiety na nararanasan ng isang pasyente. Pero, unfortunately, ito po ay unhealthy coping mechanism. Ito pong pagsusugal. Ang ika-14 na epekto sa isang tao ng sobrang stress ay ang paninigarilyo. Ngayon, sa sigarilyo po, ito po ay nagko-contain ng nicotine. Ang nicotine ay magti-trigger sa ating katawan para mag-release tayo ng dopamine. At again, tulad ng ating nabanggit, itong dopamine, ito po ay mag-create ng momentary or temporary feeling of relaxation or pleasure. But still, ang paninigarilyo po ay isang unhealthy coping mechanism laban sa stress. Ang isa pa pong posibleng epekto ng sobrang stress sa isang tao ay ang nail biting. So, meron po ilan na kakagatin nila ng kakagatin yung kanilang mga kuko. And again, ito pong nail biting behavior ng mga tao, ito po ay dinadivert yung kanilang atensyon mula dun sa mga problema nila, dun sa mga negative emotions nila, papunta doon sa nail biting. Over time, maaaring hindi na po conscious ang isang pasyente na every time na siya ay makakaranas ng stress, siya ay magne-nail biting. Ang ika-16 na posibleng epekto po ng sobrang stress sa katawan ay itong trouble paying attention. So, hihina po ang focus ng isang tao. Mapapansin nyo po na maaaring siya ay malimit na nagde-daydreaming, parang laging lutang or wala siya sa kanyang isip. At nahihirapan po siya na kompletuhin or gawin yung kanyang mga gawain sa pang-araw-araw. Maaari din po siyang makaranas na siya ay nagiging makakalimutin at lagi niyang nakakalimutan kung saan niya inilagay yung kanyang mga bagay tulad ng susi, bag, wallet, or cellphone. At maaari din pong pakiramdam niya ay siya ay overwhelmed or easily distracted. Ang ika-17 posibleng epekto ng sobrang stress sa katawan ng tao ay ang depression. Ngayon, ang depression po, maaari po itong response to chronic or overwhelming stress. Ibig sabihin, kapag sobra-sobra na yung iyong problema sa buhay at hindi mo ito nasusolusyonan or walang tumutulong sa iyo, maaaring magresulta ang chronic stress into depression. Ano ba yung mga palatandaan ng depression? Una po dito, may persistent sadness or emptiness. Kung napansin nyo na ang inyong asawa, ang inyong anak, or ang inyong magulang, lubha siyang nagiging malungkutin for several months already, you need to seek help
po sa inyong doktor. Nawawalan din po siya ng interest na gawin yung mga bagay na dati naman ay kinahihiligan niyang gawin. Let's say, mahilig ang inyong asawa na makipag-socialize sa ibang tao, and then suddenly nawalan siya ng gana or interest na makihalubilo, and this goes on for several months. Kailangan niyo pong kausapin yung inyong asawa kasi posibleng may pinagdadaanan siyang problema. Ang depression din po, ang isa sa mga senyales niya ay yung fatigue o wala siyang enerhiya gawin ang mga bagay-bagay, nahihirapan siyang mag-concentrate or makagawa ng maayos na mga desisyon, ang pagkakaroon din po ng insomnia o kaya naman yung other opposite nito, ang oversleeping. Ito po ay posibleng palatandaan din ng depression. Ang pagbabago sa kanyang ganang kumain, it's either sobra ang kanyang kinakain or konti lang ang kanyang kinakain for an extended period of time. Palatandaan din po yan ng depression. Feelings of hopelessness, worthlessness, or guilt, yung pakiramdam mo wala ka ng silbi sa buhay or wala ng pag-asa. At yung kaisipan na saktan ang iyong sarili, yan po ang mga palatandaan ng depression. Ang ika-18 posibleng epekto ng sobrang stress ay yung pagiging irritable. So mapapansin niyo po na ang isang tao posibleng madali siyang magalit sa ibang tao kahit sa mga maliliit na bagay lamang. At maaaring nahihirapan din po siya na i-handle yung kanyang mga araw-araw na gawain o responsibilidad. Halimbawa, kung ang isang ina ay hindi niya nalilinis ang kanyang bahay, hindi niya naaalagaan yung kanyang mga anak, and hindi niya nagagawa yung iba niya pang trabaho, kailangan niyo po siyang kausapin kung kayo ang kanyang asawa at unawain kung ano ang nagiging sanhi nito. At kasama din po dyan kung may mga physical symptoms tulad nga po ng ating nabanggit, yung tension type headache, muscle tightness, parang naninigas at masasakit ang inyong mga kalamnan, or fatigue, yung kawalan ng enerhiya. Ang ika-19 na posibleng epekto po ng sobrang stress ay itong mood swings. Marahil mapansin ninyo na at one time ay kalmado ang isang tao, ang inyong kaibigan, ang inyong anak, and then pagkaraan lang ng isang saglit ay magiging irritable siya or upset siya. So mabilis po yung shift ng emotion. Mamaya masaya siya, then magiging malungkot siya, and then magiging galit na siya. So yan po ang posibleng palatandaan din ng sobrang stress. Ang pag-react din po ng isang tao kahit sa mga maliliit na bagay ay posibleng palatandaan din ng sobrang stress ng isang tao. Meron din pong ilang tao na nakakaranas na once sila ay nagalit, nahihirapan na silang pakalmahin ang kanilang sarili. At dyan po nagtatapos ang ating discussion tungkol sa mga epekto or posibleng epekto ng sobrang stress sa katawan. Kung nagustuhan nyo po itong ating video, pakilike lang po at mag-subscribe dito sa ating channel, dito sa Tagalog Health Talks. At muli po, ako si Nurse Dayan at maraming salamat po sa inyong panunood. Tagalog Health Talks.